Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Tang ina ka. The hard way. Grabe, no? Si Nicolas Torre po, minura ng bastos na anak ni Digong. Sino po yun yung nagmura? Si Katie Duterte po. Papanoorin po natin, oh. Ma'am, chartered flight. Chartered flight from... Okay. Sir, we need Hard to way. know. We Hard- need to know ma'am, where ma'am, you're bringing our ma'am. president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to... Nagtatanong siya kung saan yung dadalhin yung presidente nila. Si Nicolas Torre, walang alam yan sa mga ganyan. Pinapatupad lang niya yung warrant of arrest. Okay? Hindi kayo pwede magtanong sa kanya kung saan dadalhin. to know. Please give Ma'am. us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa pay grade ko yan, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya The dalahin. hard way. Kung Tang sino po ina may ka. country, The hard pakisagot way. po kami. The hard way is for me to... Nako! Sir Nicolas Torre, wag mo pong papalagpasin yan. Sampahan mo ng... Ubusin mong kasuhan yung mga Duterte na yan. Diba? Yung mga... Ikaw, minumura ka mismo, harap-harapan. Umanda ka na. Umanda ka, Kitty Duterte, dahil alam ko, hindi yan papalagpasin ni Nicolas Torre. Diba? Hindi yan papalagpasin, kaya maghanda-handa ka na. Ha? Kaso is waiving. Anyway, mapera naman kayo. Pero tingnan natin kung may magagawa yan. Ang yayabang nyo. Diba? Grabe ang kakapal na mukha nyo. Minura-mura mo pa yung tao. Diba? Ginagampanan niya lang yung trabaho niya. Oh, ito. Oh. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya The dalahin. hard way. Kung Tang sino po ina may ka. country, Ka! Talaga ka! Sabihin nyo kung saan siya dalahin kang ina ka. Diba? Gigil kayo ngayon. Pamilya nyo na yung naghihirap ngayon. May balikas yung lahat. May hangganan yung lahat. Hindi sa lahat ng oras sa inyo kumakampi. Diba? Paano na yan? Kiti-kiti. Kiti-kiti! Mukhang sasampahan ka ng kaso ni Nicolas Torre. Abangan po natin yan. No? At ako'y naniniwala na talagang tutuluyan to. Bastos eh. Bastos po. Diba? Inamaliit nyo. Nagkakaalam. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy mga pre, meron po tayong Facebook page po dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong Timberador mga pre. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. So eto na, bago po tayo magtuloy-tuloy doon sa ating pinaka-bibigyan na reaction mga pre, no? Sino itong si Samuel Oy? Okay? Sino nga ba itong si Samuel Oy mga pre? 'Di ba? Anong connection nito sa pamilyang Duterte? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo may connection kaya? Kung meron man, ano yun? Etong mga Duterte kasi, meron tong mga tinatagong sikreto na hindi alam ng mga tatanga-tangang mga Duterte na nagsisigaw-sigaw dyan sa labas ng Duta eh. Duta, yun lang naman yung alam nila eh. Ha? Yung magsigaw-sigaw dyan sa labas ng Duta eh. Eto tumanggap si Digong ng pera. 30 million na pesos na padulas. But wait, there's more. Sana all, diba? Tanong, sino si Samuel Oy sa buhay ni Digong? Ayun yung tanong eh. Diba? Eto. Linya ng mga mambubudol. Wala akong pera. Simpleng pamumuhay lang ako. Simpleng pamumuhay lang yung meron ako. Nakaasa lang ako sa retirement pension ko.
Yan ang mga sinasabi ng mga budol, mambubudol. Pero tinan mo, pa hungkong-hungkong pa. Sabi, walang pamasahe, di ba? Papunta-punta pang Hong Kong. Sana all. Tapos, ang daming mga dutae yung mga nagsasabi, tingnan mo nga yan si tatay ko, ang cake nga lang, kanin lang. Pero nung tiningnan yung ibang anggulo ng picture, may litson pala. Samuel Oy ay nagdeposito di umano ng pera sa mga bank account na common law wife at sa 3 anak ni Digong. Naku, sangkot na naman yung anak ni ni Digong. Sangkot na naman po. O, alam nyo naman, pag mga anak ni Digong, wala talagang wala talagang silbi. O, lalo na itong si Kiti-Kiti. Minora si Sir Nicolas Torre. Naku po, patay kang bata ka, kakasuhan ka. Diba? Ibinulgar din ito noon ni ex-senator Trillanes na di umano itong si Samuel Oy ay nagdeposito ng pera sa mga account ng mga miyembro ng pamilya Duterte kada 6 na buwan. Naku po. Oo. Na nagkakahalaga ng 118 million pesos. Grabe, laking pera nun, ano? Oo. Itong pera na to, galing ba to sa mabuti or galing sa kasamaan? Yun yung tanong. Ay, naku po. Alam nyo naman na pag nakipag-transaction yung mga Duterte, expected na natin yan kung saan galing. Diba? Yung iba nga sa mga pulburon galing. Pulburon, diba? Yung iba sa mga Chinese, alam nyo na, yung mga drug lord dyan, yung pinoprotektahan ng pamilya na yan. Diba? Tinanggap ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya ang milyon-milyon mula sa umano'y drug personality na si Samuel Oy. Syempre, mga anak niya diba? Bistad. Paano na yon? Siya ba yung Sammy Oy na binanggit ni Arturo Las Cañas? Para saan ang pera na yon? Saan kaya pera na yon? Kasi ang pagkakaalam ko, mahilig magbayad-bayad si Sara baka kung walang manakaw sa gobyerno, baka doon kinukuha yung pambayad. Saan? Sa mga aso-aso niya. Diba? Mahilig silang mamigay ng puting sobre diba? Mapasana all ka na lang talaga. Diba? Ito ay sumasalungat sa gyera ni Duterte laban sa droga at nagpapatunay ng kanilang pagkukunwari. Ang mga batas sa panunuhol at money laundering ay nilabag. Grabe, marami pong nilabag yung mga Duterte dito, mga pre. Marami pong paglabag. Diba? Unang-una, yung panunuhol na lang Diba? Manunuhol ka. Sasabihin yung fake news. Yung ayaw nga kay Sara Duterte umamin na sinuhulan siya. Diba? Kasi nanumpa po siya sa Kongreso. Quadcom pa yata noon, Quadcom. Kasi ngayon, bago Tricom diba? Quadcom. Nanumpa siya doon. Diba? Pag nagsinungaling ka, kulong ka. No choice kundi umamin. Diba? At ano yung mga posibleng krimen na ginawa ng pamilyang ito? Unang-una, panunuhol. Diba? Yung hindi nila maipaliwanag na kayamanan nila. Maari-arian nila. Diba? Hindi nila kayang ipaliwanag yan. Pero sinasabi nilang, pobre lang ko. Money laundering. Diba?
Ah. Yan mga posibleng krimen na kakaharapin problema nitong pamilyang ito. Kasi pati mga anak damay. Diba? Si Sara Duterte damay. Nako po. So, yun po yung ating reaction dyan. Good luck sa mga Duterte. At least, tayo po ay naglalabas lang dito ng katotohanan. Hindi po tayo katulad ng mga Dutais ay nagpe-fake news lang. Ngayon naman, panoorin po natin ang videong ito mga pre. Okay? Panoorin po natin ang videong ito. Eto to. Yan. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Pati nga si Trump inuusig dito eh. Tama. Walang tao at bayan ang nagdidikta sa ICC. Sila mismo yung nag-iimbestiga at nakakaalam kung itong tao ba na to may ginawang labag sa sangkatauhan o sa mga, 'di ba, individual. Pag mamamatay tao ka, lagot ka. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo, hindi, dinidiktahan nila yung ICC, kausap yung ICC, mga bugo. K.O. Tanga. Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya eh. Ni 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Homicide pa. Paano nang abuso yon? Hindi abuso yon. Siya nang abuso sa bayan. Totoo po yun. Si Digong po talaga yung nang abuso sa bayan. Kaya nga pinagbabayaran niya ngayon eh. Kasi kung mabuti siyang tao, 'di ba? Hindi siya makukulong ngayon. Marami kasing mga Pilipino yung nagamit, 'di ba? Maraming mga Pilipino yung nabulag sa katotohanan. Di ba? Tapos sasabihin niyo mabait yung aming tatay. Para mas nakakalungkot, kukuha sila ng clip ni Digong na nakahiga. Yung nagsasalita si Digong, lalagyan ng background music na nakakalungkot. Tapos sasabihin ng iba, nasa likod mo lang kami, tatay. Dapat nasa harap kayo, ba't nasa likod? Sabi niyo noon nung maangas pa si Digong, huwag kang mag-alala, tatay. Huwag kang mag-alala. Kami muna bago ka makuha. K.O. Nung kinuha si Digong, sa likod na agad sila. K.O. Ngayon, mga pre, tingnan natin tong kabastusan ni dito, Kitty Duterte. Panoorin po natin yung kanyang kabastusan dito. Kung paano siya magwala, okay? Paano siya mambastos ng isang general, okay? Binuran niya po dito si Nicolas Torre, okay? Malutong ang mura at saka eto pa. Proud na proud yung mga nagko-comment dito. Wow, satisfying, sabi nila. Sino ba itong tumatawag? Si Tol Marge pala. Wow, satisfying. Sana all. Sagutin ko lang yung tawag, wait lang. Okay, tuloy na tayo mga pre. Proud sila. Proud po sila na si Kitty minura si Nicolas Torre. 'Di ba? Satisfying daw. Ganyan daw talaga dapat, 'di ba? Umanda ka, Kitty. Mukhang sasampahan ka ng kaso ni Nicolas Torre. Kasi itong ating pinakamagaling na tagahuli ng mga kriminal. Walang pinapalagpas to, basta mali ka, may kalalagyan ka. Viral ka na, Kitty Duterte. Panoorin niyo po ito. Chartered flight. Chartered flight from... Okay. So we need to Hard way. know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir? Kung ako pulis, nag-serve lang ako ng warrant, tatanungin mo ako saan mo dadalhin yung president namin.
hawak ko yung warrant of arrest ng ICC. Oh, tapos magtatanong ka saan mo dadalhin. Hindi naman po ako yung magdadala eh. Nandito lang ako para hulihin si Digong. 'Di ba? Ngayon, kung saan man yung opisina or kulungan ng ICC, wala na akong alam doon. ICC na yung tanungin nyo doon. We need to know. Please give Ma'am, us information makinig ka muna, ma'am. where you are bringing. Wala sa pay grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya The dalahin. hard way, Tang ina ka. Oh. the hard way, Nakatingin sa'yo si Sir Nicolas Torre. Nakatingin kay Katie Duterte. Narinig niya eh. Naminuran niya. Yung nagpapatupad lang naman ng batas. Nagtatrabaho lang naman. Trabaho lang, walang personalan. Narinig. the hard way is for me to Kaya si Sir Nicolas Torre, palagi niyang inuulit-ulit yung hard way kasi nakuha ni Katie Duterte yung atensyon ni Nicolas Torre. Kaya yung imbis makapag-isip, imbis ituloy-tuloy ni Nicolas Torre yung kanyang pagsasalita, pero dahil minura siya, nakuha niya ngayon yung atensyon. Nakuha ni Katie Duterte yung atensyon ni Nicolas Torre. So, patay kang babae ka. Hindi ko naman sinabing mamamatay ka. Kundi, sigurado sasampahan ka ng kaso. Ngiyabang kasi nito ni Kitty, no? Ito pa, yung isang video, panoorin nyo po ito. Yung kayabangan ni Kitty-Kitty. Yung kayabangan ni Kitty-Kitty, panoorin nyo po. Ayan. Ito ba yun? Wait lang. Dami kasing nakaano eh. Ayan. Panoorin nyo po ito. Kasalanan ko. Tata. Ang sabi ni Digong dyan, anong kasalanan ko? Okay? Ano daw pong kasalanan ni Digong? Di mo alam kasalanan mo? Amnesia ka? Yung ugali ni Kitty dito ha, pagmasdan nyo. Oo. Yabang. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na, halika dito na. Don't do it personal. Tama naman yung sinabi ni Digong. Don't do it personal. Pero hindi naman po nami-personal yung mga yan eh. Diba? Pinapatupad lang nila yung trabaho nila. Pero yung kampo mo kasi, Digong, yun talaga yung nami-personal. Diba? Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila eh. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Tinan mo. Ganyan po kabastos ang anak ni Digong. Diba? Ngayon, ito pa. Wait lang. Ito to. Bigyan natin to ng pansin. Yung tarantadang babaeng ito. Yan. Sus, mentalidad talaga ng mga Pilipino. So, tuwang-tuwa ka naman dahil si Duterte kinuha na ng mga ICC. Natural. Tuntua talaga kasi bakit? Mababawasan yung gulo sa bansang ito. Kasi yung nanggugulo, yung mga Duterte. So at least bawas na sila. Nakakulong na yung iba. Yun eh. Kung hindi sana naninira si Digong, hindi sana nagbida-bida, hindi po yan, tutulungan pa yan ni PBBM na wag lang makuha ng ICC. Wala eh. Na hindi mo nakikita na yung ginawa nila na yun, it just shows gaano ka-weak ang justice system sa bansa mo. So, dahil ang ICC tumulong sa Pilipinas, weak na yung justice system. Weak ba? Mabait lang kasi yung Pangulong Bongbong Marcos, kaso ginago nyo. Hanggat maaari nga eh. Para mas hindi naman nakakahiya. Mas mabuti ng ibang lahi na lang yung dumampot kay Digong kumpara si PBBM pa mismo yung magpadampot dito sa Pilipinas kay Digong. Diba? Mas nakakahiya yun. Makikita siya ng mga Pilipino na dinadampot si Digong.
Saan ikukulong dito sa Pilipinas? Mas nakakahiya yun. Mas okay na nga yung ICC yung kumuha eh. Kasi yung kulungan nila dun sa ibang bansa, medyo maganda. Maganda talaga. Diba? Kasi kung weak yung justice system ng bansang ito, dapat si Kibuloy hindi sana nakakulong yan. Diba? Yung mga droga dyan sa, yung mga naharang na droga dyan, na bilyon-bilyon, dapat nakalusot sana yan. Kaso naharang lahat eh. Paano magiging weak? Paano magiging weak yung justice system ng ating bansa? Yun lang yung mga dahilan nyo. Yun lang yung mga banat nyo kasi hindi nyo matanggap. Tanggapin nyo na kasi. Diba? Wala na kayong magagawa. Tapos, sinasabi nyo, justice is served. Hindi nyo ba alam na hinihingan nyo ng justice mga addict na pumapatay ng mga inosenteng tao? Sino ba yung addict? Sa tingin mo, sino ba yung addict kasi? Di ba yun yung addict? Addict pa, pumapatay pa ng tao. Di ba? Yan yung addict. Bubo kang babae ka, pukin ng ina mo ka? Ha? Si Digong, addict to sa pulburon at marijuana? Tapos, nag-uutos pang pumatay ng tao, ang dami ng ebidensya. Ngayon, grabe yung sigaw ng mga nanay na namatayan. Dahil sa wakas daw, nakuha nila yung hustisya. Pero hindi pa po yun yung pinaka-hustisya. May anak pa! Nasangkot dyan sa war on drugs na yan. Pero feeling ko susunod muna si Bato. At eto pa, tuwang-tuwa ka dun sa nangyari. Ngayon, hindi ka natutuwa or natutuwa ka din ba? Ano daw? Bobo ka, sampalin ko yung utak mo eh. Ang gulo mong mag-explain. Sa nangyari sa Pilipinas mo na walang-wala ng pera dahil sa pangungurakot ng present administration. Di patunayan nyo. Wala kayong mapatunayan eh. Nangungurakot daw si PBBM. Tinatawag ng present administration yung nakaupo ngayon. Nangungurakot? Wala ng pera yung Pilipinas? Paano mo nasabi? Paano mo nalaman? Diba? Kasi ako hindi ko ramdam yun. Hindi ko ramdam na wala ng pera yung Pilipinas. Gawa-gawa kasi yan ng mga Duterte para sirain yung administrasyon. At ikaw na uto-uto, mongoloid. Ha? Ikaw na uto-uto, kinain mo yung tae ni Digong. Hindi ka nagsaliksik. Kasi bobo ka. Kasi kung ano yung sasabihin ni Digong, yun na agad papaniwalaan nyo. Yun yung kabubuhan. Diba? Imagine, ang bobo mo. Yung mukha nito, Nakikita niyo ba yung utak? Gamunggo lang yata eh. Bobo eh. Regardless kung si Duterte man yun o hindi, kapwa mo Pilipino, kinuha sa ibang bansa para litisin, may sariling justice system naman tayo dito. May sariling Bakit na-imbento yung ICC kung ayaw palang malitis sa ibang bansa? Dapat wala sanang ICC. May ICC kasi eh. At hindi basta-bastang krimen yung ginawa ni Digong. Para sa akin nga. Para hindi maging bias kasi kung dito lilitisin sa ating bansa, baka sabihin nyo, bias kasi si PBBM may control ng administrasyon ngayon. Bias. Yung ICC, wala namang nagdidikta dyan. Mas maganda na nga, ICC na lang yung magkuha eh. Maglitis eh. Kasi bakit? Hindi naman po nadidiktahan ng kahit anong Amerika, hindi nga kayang diktahan eh. Pilipinas, hindi. At least doon, hindi bias yun. Kasi kung dito lilitisin sa Pinas, baka sabihin nyo, bias kasi ang presidente si PBBM. Bobo ka. Alam mo, kahit kailan hindi na talaga aangat ang buhay natin, lugmok na ang Pilipinas. Huwag naman damay kasi yung buhay namin angat naman. Ang mga mandadamay ka, mampukin ng ina mo ka. Lugmok na daw yung buhay natin. Ikaw lang. Huwag ka mandadamay. Animal ka.
Diba? As long as nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, goods na yun. Diba? Napapag-aral nyo yung anak nyo ng maayos, goods na yun. Tapos sasabihin mo, lugmok, tadyakan ko yung mukha mo eh. Pilipinas, wala na ngang pera, nagpapakita pa na weak ang justice system natin, tapos tuwang-tuwa ka pa. Tuwan-tuwa talaga ako at ikaw malungkot. Kaya ang gawin mo, dahil malungkot ka, kami tuwan-tuwa, syempre, pag malungkot ka, iiyak ka, kunin mo yung diaper, dyan sa tabi-tabi, pamunas mo sa luha mo. Yan. Uy, ballpoint man, piluso po ka. Minsan lang. Minsan lang naman. Yan ang gusto mong ipamana sa mga anak mo at sa future generations. Hindi, huwag kang mag-alala. Yan talaga yung gusto naming ipamana sa anak namin. Kasi ang anak namin ayaw namin turuang magmura-mura, umatay. Kaya ikaw, ang gawin mo, dahil kakampi mo si Kibuloy at mga digunggong, ang gawin mo, tawagin mo yung anak mo, paupuin mo, sabihin mo, nak, pag-practice ka ng magmura. Murahin mo yung teacher mo, putang inahin mo yung teacher mo, pati nanay mo. Tapos nak, dahil idol po natin si Kibulok, magpukpo ka na rin. Ganon. Diba? Kasi yun yung gusto mong ituro sa mga anak mo eh. Yung gawain ng mga Duterte at mga kakibulukan. Ang Pangulo, maipagmamalaki namin. Ang administrasyon na to, maipagmamalaki namin sa mga anak namin. Dahil ang Pangulo, hindi yan bastos. Ang bansang to. Nagpapakita lang na hindi mo mahal ang Pilipinas. Tamo? So, ibig sabihin, ikaw nagmamahal ka. Sipain kita dyan. Hindi daw natin mahal yung Pilipinas. Ang katarantaduhan yan. Kapag ayaw namin kay Digong, ayaw namin sa kanya dahil mamamatay tao, hindi na namin mahal yung Pilipinas. Barilin kaya kita sa noo ng water gun. Ha? O payag ka ba ganito? In case lang si Ballpoint Man may hawak na baril-barilan. Pasukin ko yung bahay mo, taniman kita. Tadtarin kita doon sa loob. Ibig sabihin, mahal mo yung Pilipinas at mahal ko rin yung Pilipinas, ganun. Kasi yung gawain ni Digong noon eh. Huwag umayos ka, huwag kang tatanga-tanga. Mapapahiya ka lang dito. Pinaparating niya po sa atin pag pag hindi daw po natin ginusto ang mga Duterte, hindi mo daw po mahal yung Pilipinas. Makatarantaduhan niya. Anyway, mabilisang reaction po tayo dito sa last video. Okay? Ayan, panoorin po natin ito mga pre. Saan na ba yun? Nawala. Ayan. Alam mo, ginawa niya, sinakaalam-alam niya nga yung pamilya niya, yung safety na. Anytime pag-alaan lang siya ng war on drugs. Kailan tayo kikilos? Kailan? War on drugs na para lang mag-isip ang anak niyo, anak mo, asawa mo, Tamo? Itong asawa ni Digong talaga, wala din to eh, baliktad din mag-isip eh. May war on drugs daw para magising yung anak mo. Nandamay pa ng anak. Sino yung mga nanay na umiiyak ngayon na namatayan ng anak? Tulog yung mga anak nila ngayon. Dahil dyan sa inutil mong partner. Diba? Wala na mga Duterte. Ganun na kayo Ganun na. ABS nga eh, diba? Anong ginawa ni Digong sa ABS? Tinanggalan niya ng trabaho yung mga nagtatrabaho dyan. Tinanggalan niya ng prangkisa yung ABS-CBN. Diba? Pina-stop ni Digong. Diba? Anong nangyari kay Digong ngayon? Karma. Wala pang due process. Bakit kaya mas natatatag kayo na wala nga nagre-reklamo. Hayaan mo yung ibang... Wala daw nagre-reklamo.
Patakar, magagyaw-yaw, day. Hindi ang mag-ano. Mag-isip po sana kayo, may anak din kayo. May apo kayo. Oh, may anak sila, may apo sila, pero matitino yung anak at apo nila, pati tatay matino. Oh. Pero ikaw, may partner kang digong, may anak kayo, 'di ba? Walang kwenta yung pamilya nyo. Bakit? Si digong mamamatay tao, bastos, mayabang, 'di ba? Mapagkunwari, manlilin lang. Habang yung anak, ganun din mga bastos. Si Kitty Duterte, bastos. Oh. Ikaw may anak kang bastos. Yun ang totoo dyan. Oh. Maging apo kayo. Diba? Sana naman mag-plan kayo ng takot sa Diyos. Wow! Wow. Ginamit pa yung Diyos ng pamilyang mamamatay tao. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Ang kapal na mukha? Matakot daw sa Diyos? Yung partner mo nga eh. Walang takot sa Diyos yan. Minumura yung Diyos. Dapat ang sabihan mo niyan, tanda. Yang si Digong. Kasi minumura niya yung Diyos. Oh. Nagigets mo ba? Nagigets mo? Grabe ang ginagawa ninyo. Kailan kayo? Kailan? Taxpayer ako. Ano, hindi ko napahabain to mga preno. Yun lang, yung ating reaksyon. At maraming salamat ha sa mga sumubaybay po sa ating video ngayon. Ayun abangan nyo po mamaya yung susunod natin video mga pre. Wala, nakakainit ng itlog tong mga iyakin na to. At shout out sa mga DDS na nag-iiyakan ngayon. Iiyak nyo lang yan. Iiyak nyo lang yan. Ilabas nyo yung sama ng pagmumukha nyo. Sama ng ugali nyo. Diba? Kapal na mukha nyo. Iiyak nyo lang yan. Kaya nyo yan at malalagpasan nyo rin yan. Ha? Andito ako si Ballpoint Man, nag-aabang sa inyo pag may mali. Dahil wawalang hiyain ko lang kayo. Kaya akong bahala sa inyo. No problem. Tutulungan ko kayong, diba, mailabas yung inyong tae. Ay, sorry. Tae tuloy. Yung nararamdaman nyo. Anyway, yun lang po muna yung ating video. Meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. May TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0. At syempre, no, meron din po tayong Timberador na Facebook page. At syempre mga pre, ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mga updated ka sa mga uploads natin. At eto pa, yung mga nasa Facebook na nagkalat, na nagpo-post ng fake news sa administrasyon, ang masasabi ko lang sa inyo, good luck. Dahil ang balita ko, bukod sa mga DDS vlogger na pinatawag, meron ding mga individual na mga Facebook user na nagpe-fake news sa administrasyon na ipapatawag din. Yan ba? Yun yung nakita ko sa bulang kristal ko. Oo. Diba? Papatawag din. So, nako, yung iba pa naman dito, mga OFW, nagtatrabaho sila para sa pamilya nila tapos isinisingit yung paninira sa gobyerno. Paano yan pag nakulong kayo? Anong ipapalamon niyo sa anak niyo? Good luck. So, yun lang mga pre. At yun, kita-kits po tayo sa susunod na video.